Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. At pag-usapan natin ngayon ito ho. Etong BGC boys na ano ba? Magiging DDS boys na ba ang mga kalokoy na to? Bakit nagbago ng tono? Ha? Saka ano ang magiging epekto kung tuluyan na silang magbago ng kanilang statement, 'di ba? Na bawiin nila yung naging statements nila sa Senate sa investigation o maging roon sa Kongreso. So, 'di ba? Ano ang magiging epekto? Libre na ba ang mga nadawit o yung mga idinawit nila? Well, kung wala naman para sa akin kung wala naman talagang ebidensya sila, kung wala namang kung wala naman talaga silang pruweba na yung mga taong dinawit nila ay wala talagang kasalanan bagkus naudyukan lamang sila na idawit ang mga ito, well, dapat lang po talaga linawin nila na totoo kung bakit, 'di ba? Hmm. Ang dapat gawin doon ay linawin sa statement na kami ay naudyukan lamang para ibanggitin ang pangalan ng mga taong ito nang sa ganon 'di ba? Mapahupa yung galit ng mga tao. Yung mga ganon. Pero kung may kasalanan yung mga yon, ang magiging epekto po ng pag-atras na to nila, napakalaki. Kasi hindi na mape-persecute yung mga yon. Maaari yung mga yon ay masasampahan pa rin ng kaso, pero hilaw na hilaw po yung magiging kaso sa kanila. Lalo na kung walang susuporta na solidong material evidence. Magiging mahirap yung pag-i-investigate, yung fact-finding, magiging mahirap para sa kanila ang pagbubuo ng kaso para sa mga ito. Kasi itong mga to, makakapaglabas to ng mga pruweba nila eh. 'Di ba? Kaya nga ang tanong ko agad rito, ano to? Ba't bigla kayo magbabago ng tono? Meron bang kailangang maprotektahan? 'Di ba? Meron bang dapat maprotektahan diyan? Oh, na mula sa mga nabanggit nila. Kasi yung pagbabago ng nila, unang-una yun ang maapektuhan dito, makakaligtas yang mga yan. Tapos sila, makakasuhan po sila ng perjury. P-E-R jury. G-U-R-Y, perjury. Pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Ano naman ngayon po yung kasong perjury? Let's say sabihin natin ang penalty is 8 years. Ang parusa naman sa kaso nila, plunder, life sentence. Anihin mo pa yung mga lighter offenses na yan. 'Di ba? Oh. Alam niyo naman kung anong panahon tong mga damuhong ito nagsimula talaga na kumbaga yung breeding grounds nila. Tapos ngayon sa panahon ni PBBM in his first 3 years, maging talamak yung pagiging mandarambong ng mga to, ng mga taga DPWH sa Loco-Loco. 'Di ba? Kasabwat ang DPWH secretary na pinagtiwalaan ng Pangulo natin, pero nagpabaya dahil nakikinabang at nagtatago ngayon. Oh. Ngayon, ayon po dito yan, yung mga lumabas sa balita po ex-DPWH engineers to retract flood control testimonies. Sabi niya, says Villanueva's lawyer, abogado ni Joel Villanueva. And then Henry Alcantara changed tune, denies rolling ghost flood control projects. Pero paano yun? Nagsoli na kayo ng mga kayamanan nyo na nanenok ninyo, di ba? Yun po ay katumbas ng pag-amin ng kanilang partisipasyon, di ba? So magbago man sila ng kanilang saloobin o magbago man sila ng sinasabi doon, madidiin pa rin sila. Pero bakit po sila nagbabago ng tono? Yun yung puzzle dito Oh. Diba? Tapos sabi rito in the document submitted to the DOJ on January 5. Pero sabi naman nung tagapagsalita ng DOJ, wala pa daw silang nare-receive. Ano ba talaga? 'Di ba? Denied authorizing participating on benefiting from any ghost projects. Saan galing yung mga sinoli yung pera? 'Di ba? Mga sasakyan sa kapitbahay, 'di ba? Saying there's no evidence or witness directly linking him
to irregular payouts, falsified reports, or procurement irregularities. Ang hirap nito i-reconcile dun sa previous action ninyo na nagsoli na kayo ng mga nanakaw niyong pera. May mga veteran planners kasi alam na nila ang ways para hindi sila matumbok. Money trail, wala sa kanilang hayagang tumatanggap ng pera. That's correct. Diba? Imagine billion basta lang iniabot to someone. Mga ano nga mga sanay So ito yung mga BGC boys. Sino ba yung mga nilink nila rito? Ito na nga po si Bryce. Nilink etong si Joel Villanueva, si Mitch Kahayon, yung congresswoman ng Caloocan na tinalo ni Erice. Tapos si Jinggoy Estrada. Tapos ito naman si Henry Alcantara, ang nadali naman niya, mga naakusahan niya. Ito nga Engineer RJ Damosig. No. Meron pang iba. Pero so far, ito yung mga yung mga sikat, 'di ba? Na mga nadadawit. Pero tong mga to, nako, malilibre na yang mga yan. 2 senador, tapos isang congresswoman ang makakalibre na halos. Ngayon, sabi ni Montulfo, himay-himayin natin, sabi niya may game plan naman daw pala sa pagbawi nila Alcantara, Hernandez at Mendoza or BGC boys ng kanilang confession na isinasangkot ang ilang matataas na opisyal sa flood control scam. Yan ang nakalap kong balita sa aking Tweety Bird, sabi niya. Diba? Saan nila kinuha yung perang binalik na milyones? Ang hirap nang ipapaliwanag nila doon. Sabi, abogado pala ni Joel ang nag-declare. Means ba na-areglo na ng kampo ni Joel ang mga BGC boys? Hindi ba nila naisip na mas damaging ito para sa client niya? Alam mo na, alam mo Brad, kasi yung technicalities Kapag walang mag-pinpoint at yun lang yung mga makikita rito na ebidensya, 'di ba? At yun ang nawala, lusot yan. Ito na nga lang si Jinggoy, si Enrile, 'di ba? Kasi nung maniniwalang hindi nakinabang sa PDAF. 'Di ba? Tapos ang depensa lang, pati yung kay Joel, ang depensa lang, wala namang pruweba na natanggap niya yung pera. Pero maliwanag naman, common sense ang gagamitin. Kaya lang kasi sometimes or most of the time sa batas, sa mga huwes, naiipit din kasi sila. Okay, here we go. Okay, sabi rito, nakikipag-usap daw ang mga abogado, nakikipag-usap ang mga abogado raw ng BGC boys sa kampo ni Sara Duterte na maaaring ma-impeach next month. Nako. So, ang pag-asa nila ay ma-acquit si Sara sa Senado, acting as an impeachment court at maging presidente ng bansa sa 2028. Well, kahit naman hindi po tawag dito, 'di ba ang pinupush nga nila matanggal na si PBBM agad and then maupo si Sara. 'Di ba kahit hindi pa maging presidente si Sara, marami po talaga na I would say na halos lahat ng mga sangkot sa katiwalaang ito ay susuporta, bubuhos ng milyones doon sa one-time, big-time rally na sinasabi nga ni Chavit Singson na sigurado siya sa pagkakataong yun ay matatanggal na si PBBM sa pwesto. Dahil ang gusto nga niyang mangyari ay magmamarcha daw. Ibig sabihin ng magmamarcha papuntang Malacanang ay susugurin na naman ang Pangulo ng Pilipinas doon. Parang zombie apocalypse na ho ito. Tatawirin na talaga yung mga barbed wire, kakagatin na nila, sasaktan na nila yung mga pulis, ganon. Hanggang sa makatawid kahit na magkapatayan. Diba? Ganon ang gagawin nila. Sacrificing the people na sabihin nila kapwa mo Pilipino, tapos ginaganyan ninyo,
'Di ba? Oh, ganun ang plano nila diyan. Mm. So ngayon, itong mga sangkot dito sa katiwalian, natural. Pag sumuporta ka sa isang trapo na galing sa political dynasty na kadalasan ay walang pakialam sa kapakanan ng bayan kundi sarili lang ang mahalaga, eh naturalmente, absuelto na 'yan. 'Di ba? Papalitawin na lamang diyan na itong mga akusasyon na 'yan, investigasyon na nangyari na 'yan, those are hoax. Ah, Pinulitika lamang 'tong mga taong ito. Ginamit lamang sila. Tatang 'yan, lahat ng 'yan ay ibubunton lang naman po nila sa tanging dadalawang tao, kay Martin Romualdez at kay PBBM. 'Di ba? Kaya nga ang dahilan na lang nilang natitira pa na ebidensya para kay PBBM ay siya ang pumirma ng GAA. Eh paano si Duterte pumirma rin ng GAA noon? 'Di ba? Napagnakawan din yung mga proyektong pinirmahan niya. Oh, paano 'yun? 'Di ba dapat i-apply rin natin sa kanya? Oh, pagka ganon, 'di ba? Kaya hindi ho nakakapagtaka na yung ganyang pagbabago ng kanilang testamento, ng kanilang kalooban, eh hindi nakakapagtaka na later on maa-align sila dun sa kampo na gustong magpabagsak sa Pangulo. Bakit? We'll talk about that in a bit. Tuloy muna natin ito. Sabi pa niya rito alam ng mga BGC boys na sila ang madidiin at makukulong sa salang plunder in connection with the flood control scam ayon sa Tweety Bird. Of course, that's a foregone conclusion. Pero kapag nanalo si Sara, bibigyan sila ng executive clemency, commutation, reprieve. Ibig sabihin ng pardon, ito yung talaya ka na, pwedeng yung pinatawad, laya na kayo. Diba? Commutation, pabababain, yung sentensyang life, babawasan yon, paiikliin. Hindi na 40 years, 5 years ka na lang, ganon, sa loob. Tapos reprieve, yan. Ngayon mga magiging pagagaanin yung parusa. Kung hindi man po maaabsuelto na maipabasura na yung kaso sa Sandigan Bayan level pa lang, kasi kung maging presidente si Sara, tanging paraan lang para makapag-alis kay Boying Rimulya is through impeachment. Yun lang yun. Parang ngayon, kung sakaling hindi na matuwa si PBBM kay Boying, hindi kayang maalis ng Pangulong PBBM si Boying Rimulya kahit siya yung nag-appoint. Okay? Kasi fixed term ng Constitution ang finix ng Constitution ang termino ng Ombudsman. So ito ayon po yan kay Montulfo. Yan daw yung game plan. Di ba? Much better na yon kaysa sa mag-life sentence kayo. Di ba? Pipiliin na talaga ng BGC boys na ma-pardon sila, ma-commute, ma-reprieve, yung parusa nila nga abutin na pag-upo, pwedeng after 2 years, ililibre na, papalayain na sila. Dahilan na lamang ay, na politika. Hindi natumbok yung pinaka punot dulo, yung pinaka utak. Yung mga bubwit lang yung nadali. Ganon ang mga kwentong gagawin diyan. Ito pa, sabi rito, kailangan din daw ni Sara na manatili ang mga kaalyado niyang senador dahil physical vote ang kailangan sa impeachment case sa Senado. Ilan sa mga senador na naunang isinangkot ng BGC boys ay sina Senator Chis Escudero, Joel Villanueva, and Jinggoy Estrada. Di ba? Ngayon nga, tahimik si Chis Tapos sobrang lakas po sa Comelec. And then Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Etong mga to naman mga DDS naman tong mga to Maliban kay Chis Escudero noong 2022, dilawan ito. Kaya sabi, kailangan daw na maidiin sa ghost projects ang mga kongresista na napangalanan upang masangkot si dating Speaker Martin Romualdez. And then eventually,
PBBM or BBM. Ganun po talaga yun. Diba? Ganun talaga yung gagawin dito. So sino yung mga iipiti na kongresista rito or dating kongresista? Diba? Yan ang mga kalokohan nila. Well, hindi ho nakakapagtaka na magbago ng isipan ng mga ito. Enak ng putya. Mga halang ang kaluluwa ng mga taong yan. Oh, matutuwa lang tayo sa mga testimonya nila, yung mga restitution, 'di ba? Kasi pumapabor, 'di ba? Pumapabor sa ngalan ng hustisya. Pero kung titignan natin ang kanilang mga kalooban, ang kanilang mga personalidad, hindi ho nakakaawa yung mga yan. Kung tutuusin, kung umiira lang kangaroo court, dapat tong mga to, wala na, nakabaon na ang ulo ng mga to. Di ba dapat nahiwalay na sa katawan nila yung mga ulo nila. Kahit na at least 5 minutes of their lives, masisilayan nila yung kanilang mga katawan na nahiwalayan ng ulo. Dapat ganun eh. Hindi to nakakatuwa tong mga taong ito, mga mga talamak. Ito kasing mga taong to, sila yung mga, sabihin natin, nagpalit ng congressman, 'di ba? Nagpalit ng senador, mga bagito. So ito yung mga naiiwan, mga career officials sa DPWH na tuloy-tuloy pa rin ang korupsyon. And then, sisilawin nila sa pera yung bagong halal na congressman. Pagka na, syempre, sabi nga kasabihang Pilipino, kahoy mang babad sa tubig. Kapag ka sa apoy ay nadarang, ay tiyak na magdirikit din. Diba? Parang ano lang din yan yung pari, sabihin natin, o pastor. Kung araw-araw namang dinidikitan at nilalandi ni Ivana, naku po, babayo kay Ivana yan. Diba? Araw-arawin ba namang dikitan at landiin? Bibigay at bibigayan. Diba? Ganun yung nangyayari kung bakit hindi po nawawala yung korupsyon. Nagpalit na tayo ng leader dahil corrupt yung congressman. Tapos may corruption pa rin dahil po naiiwan sa DPWH sa mga taong katulad nito. Bakit? Because of the security of tenure. Dapat good for 6 months lang, contractual lahat sila. 'Di ba? Renewable kapag maganda ang performance. 'Di ba? Kung ang iniisip yung mga government benefits, ibigay hanggat nagtatrabaho pa rin sa DPWH. Pag pangit na yung kanilang serbisyo, then merong KPI o yung Key Performance Indicator, kailangang ipasa nila ito monthly. If they're failing, hindi na sila nakakapag-perform ng tama, then kick out na sila. 'Di ba? Sa DPWH o saan mang ahensya ng gobyerno, at ban na dapat sila. At pagka nasangkot pa uli sa kalbalbalan sa private sector o kaya sa pagiging freelance, then tanggalan na ng lisensya. Dapat ganoon eh. 'Di ba? Ngayon, isang nakikita ko rin po dito na maaaring itong mga to ay naiinggit sapagkat merong isang si Bernardo. Tingin ko nagkakainggitan tong mga to kasi pare-pareho silang nag-restitution, pare-pareho sila na nag-tell all, pero wala pa rin sa kanila ang talagang masasabi natin na naging government witness or state witness. Etong protected witnesses, that was September 24, itong balitang ito, last year. Ano lang to, ito yung mga witnesses na humaharap pero binibigyan ng DOJ ng proteksyon. Yun lang yung status nila. So ibang-iba naman dito kay Bernardo. So si Bernardo ay naging tinanggap na ng DOJ sa Witness Protection Program sa WPP. Pero provisional, ibig sabihin temporary, conditional yung kanyang pagkakasali diyan sa WPP. Kasi sabi nga ni Boying Rimulya, kapag kasi binigay mo yung status na sila ay
state witness. Then, kinakailangan mo na silang pawalan, palayain. Hindi na sila kakasuhan. Ganun po kasi yung nasa batas eh. Kakasuhan mo sila, later on, pagka ginawa mo silang state witness, i-withdraw mo yung kaso. And then yung judge naman ngayon ang magdidetermine ng kanilang civil liability. So doon po papasok yung restitution na laging sinasabi ni Marcoleta na nangyayari dapat pagkatapos sa hulihan. O, ganon. Ang gusto namang mangyari, which pwede naman din, is yung early restitution na isinusulong lagi ng DOJ, lalo nung nandun pa si Boyeng Rimulya. Tingin ko to inggita na pare-pareho lang kami nagsoli ng pera, nagsoli ng sasakyan, di ba? Tapos itong si Bernardo na undersecretary, mataas ang posisyon sa amin, appointee ito na tawag dito, galing pa ito kay galing pa kay ERAP ito sa Maynila nung mayor siya. Oh, etong si Bernardo, di ba? Oh, ngayon ang mangyayari, siya yung makakalibre, etong iba, lugi, madidisgrasya, makukulong ng matagal na panahon. So kung makukulong at makukulong lang din naman, then might as well ay sumuporta na lamang sila sa mga magpapabagsak ng gobyerno. Oh. 'Di ba? Hindi man sila direkta na makikita at mararamdaman ng pagsuporta, pero financially, imposibleng wala pang kupit yung mga yan na bago pa ma-freeze yung mga assets nila, walang naitabi yan. Remember, hindi po nagdideposito ang mga yan ng lahat ay nasa bangko. 'Di ba? Yeah, that's correct. Last option nila yun. Na sumuporta na lang sa makakapagpabagsak. At kapag napabagsak ng si PBBM, or kung hindi man mapabagsak si PBBM, they will support the candidacy of Sara Duterte sa 2028. Hoping na pag naging presidente na, diba, maaaring sa kalagitnaan ng termino, ay palayain na sila, patawarin, o kaya naman bawasan yung haba ng kanilang bubunuing sentensya. Diba?